Nandoon pa rin siya. Sa sulok ng aking silid. Tumingin sa akin. Ang mga mata niya'y parang apoy na sumusunog sa aking kaluluwa. Kahit 3 taon na akong umalis doon, at kahit pilit kong kalimutan, hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang kanyang mukha. Hayaan niyo akong ikwento kung paano nagsimula ang lahat. Ako si John, 28 years old. Isang graphic designer sa isang maliit na kumpanya sa Makati. Lumaki ako sa Bulacan, pero pagkatapos ng kolehiyo, lumipat ako sa Manila para maghanap ng trabaho. Ang pangarap ko'y makabili ng sariling bahay balang araw at makatulong sa pamilya ko. Ang tanging problema, magastos ang buhay sa Maynila. Kaya nang makakita ako ng isang mura at maluwag na kwarto para rentahan sa Tondo, Manila, hindi na ako nagdalawang isip. Ang sabi ng ad, malapit lang daw sa riles ng tren, kaya madali ang biyahe papunta sa trabaho. Ang may-ari ng bahay, si Aling Nena, ay mabait naman. Sa sobrang bait niya, medyo nakakapagtaka na ang mura ng renta. 3,000 lang kada buwan, kasama na ang kuryente at tubig. Akala ko, napakaswerte ko, nahanap ko ang jackpot. Ang hindi ko alam, sa bawat swerte, may kaakibat na kapalit. At dito nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Ang akala ni June na swerte, ay naging simula pala ng kanyang bangungot. Mag-comment ng kung naniniwala kayo sa mga ganitong kwento, dahil lalala pa ito. Nang una kong tinanong si Aling Nena kung bakit ang mura ng renta, ang sabi niya, June, matanda na kasi ako, wala na akong katuwang sa buhay. Gusto ko lang na may kasama ako sa bahay. Saka, alam mo naman, medyo malayo ito sa sentro ng Tondo, kaya hindi masyado pinapansin ng mga tao. Ang sagot niya ay reasonable. Pero habang tumatagal, napapansin ko ang kakaibang katahimikan sa paligid. Ang akala ko tahimik lang talaga ang lugar. Ang sabi ko kay Aling Nena, Aling Nena, napansin ko po, parang walang masyadong tao dito sa inyong kalye. June, gabi na kasi. Tulog na ang mga tao. Maaga kasi ang gising ng mga taga rito. Pero kahit anong oras ako magising, kahit tanghali, ilan lang ang nakikita kong tao. At ang mas nakakapagtaka, hindi ko siya makita sa mapa. Sinubukan kong i-type ang address sa Waze o Google Maps, pero parating destination not found ang lumalabas. Parang hindi talaga siya nag-i-exist. Lumalabas na ang lugar na tinutuluyan ni June ay hindi lang tahimik, kundi parang hindi rin ito konektado sa mundo. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala. Isang gabi, habang pauwi ako, napansin ko ang isang matandang babae na nakaupo sa labas ng bahay ni Aling Nena. Nakatingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay parang butas, walang buhay. Akala ko ay kapitbahay lang siya. Sinubukan ko siyang ngitian, pero hindi siya gumanti. Patuloy lang siyang nakatitig sa akin. Nang makapasok ako sa bahay, tinanong ko si Aling Nena. Aling Nena, sino po yung matandang babae sa labas? Nakaupo po siya sa tabi ng poste. Wala akong nakitang matanda, June, isa pa, wala namang matandang babae sa kalye na yan. Kinilabutan ako. Pero binaliwala ko na lang. Akala ko, guni-guni ko lang. Pero kinabukasan, habang naglalakad ako papunta sa riles, nakita ko ulit siya. Nandoon pa rin siya, sa parehong pwesto, nakatitig pa rin sa akin. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko na inintindi ang pagtatrabaho ko, ang nasa isip ko lang ay ang babae. Nang gabing iyon, hindi na ako nakatulog. Habang nakahiga ako sa aking kama, nakarinig ako ng mahihinang kaluskos mula sa labas ng aking kwarto. Lumabas ako at nilibot ang buong bahay. Aling Nena, gising po ba kayo? Bakit, June? May problema ba? May naririnig po akong kaluskos. Baka pusa lang yan. Matulog ka na. Pero alam kong hindi pusa ang tunog. Parang humihina. Malalim na paghinga. Kinabukasan, lumapit ako sa matandang babae na nakaupo sa labas.
Magandang umaga po. Sino ka? Bakit ka narito? Umupa po ako sa bahay ni Aling Nena. Aling Nena. Matagal nang patay ang Aling Nena na kilala ko. Napatigil ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Parang natuyo ang lalamunan ko. Ha? Patay na po. Hindi po, kasama ko po siya sa bahay. Hindi. Hindi siya nabubuhay. Sumama siya sa akin. Sa mundong ito. Parang may bumalot na lamig sa buong katawan ko. Tumakbo ako pabalik sa bahay, hindi na inalintana ang matanda. Pagpasok ko, nandoon si Aling Nena, nakangiti. June, bakit ka nagmamadali? Aling Nena, totoo po ba ang sinabi ng matanda? Patay na po ba kayo? Natawa si Aling Nena. Ang tawa niya ay parang tunog ng mga kalembang ng simbahan. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Ang kanyang mga mata ay naging pula, ang kanyang ngipin ay naging matulis. Hindi ka dapat kumuha ng kwarto rito. Ngayon, kasama ka na namin. Nawalan ako ng ulirat. Pagkagising ko, nakahiga ako sa aking kama. Ang lahat ay tahimik. Wala si Aling Nena. Wala ang matandang babae. Wala ang kaluskos. Nagmamadali akong lumabas ng bahay at tumakbo ng tumakbo hanggang makarating ako sa Riles. Hindi na ako lumingon. Hindi ko na binalikan ang lugar na yon. Ang bahay na yon. Pagkatapos ng nangyari, naghanap ako ng ibang matitirhan. Hindi na ako nag-abalang balikan ang tondo. Kahit ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang mukha ni Aling Nena, ang matandang babae, at ang tahimik na baryo na hindi makita sa mapa. Ang amoy ng luma at amag ay parang nakakabit pa rin sa aking balat. Ang takot na naramdaman ko ay sariwa pa rin. Hindi ko alam kung totoo ba ang lahat o kung nabaliw lang ako sa sobrang pagod. Pero ang alam ko, may mga lugar na mas mabuting iwasan. Ang karanasan ni June ay isang paalala na may mga lugar sa Pilipinas na may sariling kwento, sariling batas, at sariling mga naninirahan. Kaya, totoo ba ito o katang-isip lamang? I-comment ang inyong mga nararamdaman. At kung may sarili kayong karanasan tulad nito, ibahagi ninyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.